Hallelujah! Mapagpalang araw po sa bawat isa. Sige po, tayo po tayong lahat at welcome po sa ating 3 p.m. service. Ayan, sige po, bago po tayo magsimula, pwede po ba nating kawayan, batiin ang ating mga katabi at sabihin po nating masaya akong makita ka. Hallelujah! Ayan, so sino po dito excited magpuri sa ating Panginoon? Pwede ko po bang marinig ang isang malakas na hallelujah? Sige po, purihin po natin ang ating Panginoon. Atin po siyang itaas, dakilain. Hallelujah! We welcome you in the name of Jesus. Hallelujah! Come on, let's clap our hands.
Isa pa pong pinakamalakas na palakpak sa ating Panginoong buhay. Come on, Jesus is alive. He is in this place tonight. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Panginoon, mananatili kang buhay sa aming mga puso, O Diyos. At dahil sa iyo, Panginoon, Lord God, Lord, natamo namin, Panginoon. Natamo namin, Panginoon, ng kalayaan. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, ngayong hapon, pwede po bang awitan lang natin ang ating Panginoon ng pasasalamat? Siya ang Diyos na dakila, ang karapat-dapat sa lahat ng pag-awit, ng pagsamba, sa lahat ng papuri. Ang pangalan niya ay Jesus at siya'y buhay sa ating mga puso. Hallelujah! Oh, Jesus! Hallelujah! Oh! O purihin ka, Panginoong Yesus, pasalamatan ka. Ika'y buhay, ika'y natatangi, Panginoon. Oh, hallelujah! Ang puso namin, Panginoon, ay puno ng kagalakan sa iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig na hindi magmamaliw pagpakailanman, O Diyos. Pinupuri ka namin, dinataas ang ngalan mo. Hallelujah.
on, we continue to sing. And Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna be lifted up. Oh Jesus, you're the King forever. Oh, we're singing, Hosanna, be glorified. Hosanna, Hosanna in the highest. Come on, and hear my heart and make it clear. And open up my eyes to the things unseen. And show me how to love like you have loved me. And break my heart for what breaks yours, Jesus. And everything I am for your kingdom's good. And I'll say what from birth into eternity. And Hosanna, Hosanna. Come on, we sing this song. You are lifted up in this place, Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Come on, can we lift those hands to Him? And Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Oh Jesus, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hallelujah, be glorified, oh Jesus. Oh, we praise your name, we lift your name, oh Jesus. Hallelujah. Oh, come on, you glorify His name. Oh, He's the banner of your life. Oh, Jesus. And Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Sing from all your heart. Hosanna, Hosanna in the highest. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Yes, God. Panginoon, Lord, pinupuri ka namin. Pwede po ba natin taas ang ating kamay sa Panginoon as we pray? God, thank you for this day, Panginoon. Salamat, Panginoon, Lord, sa pagkakataon na makapagpuri, Panginoon. Taas ang pangalan mo, O Diyos, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, yes, God, praises and worship belongs to you, Panginoon. Hosanna, Panginoon, in the highest, O God. You are worthy, Panginoon, of every song, God. You are worthy of every worship, Panginoon, galing sa inyong mga anak, Panginoon. At God, tanggapin mo ang aming papuri para sa iyo sa hapong ito, Diyos. Lord, salamat, God, that we are here. We give you praise. We give you worship, God. And I know, Panginoon, na Lord, nagsisimula ka pa lang sa araw na ito, Panginoon. Hindi ka pa tapos, Panginoon. Lord, let your words
Speak to us, Panginoon. Move us this afternoon, Panginoon. Sige, Lord, ano man ang nasa puso't isipan namin right now, Panginoon. Lord, isantabi mo na namin ang mga bagay na ito, Panginoon, as we put you first, Panginoon. And Lord, bigyan ka namin ng puwang, Panginoon, Lord. Your words, your message for us sa hapong ito. God, salamat sa mga anak mo na nandito, Panginoon. Sige, God, mangusap ka pa, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O Diyos. At God, alam ko, Panginoon, nalalabas kami sa lugarang ito, Panginoon, na Lord, natagpuan namin, Panginoon, Lord God, nakamtan namin, Panginoon, ang kasagutan mula sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sige po, pwede ba natin palakpakan pa si Lord one more time? Hallelujah. Before we end this prayer, God, salamat, O Diyos. Truly, Lord, Hosanna, Panginoon, ay nararapat, Panginoon, sa pangalan mo, O Diyos. God, we love you, Lord. We honor you. We lift you up, God. In Jesus' name we pray, and everyone say, Amen and Amen. Sige po, pwede ba natin palakpakan si Lord? Malakas na palakpakan. Salamat sa Panginoon. Muli po isang magandang hapon sa bawat isa. Pwede bang pakibati mo yung katabi, sabi mo sa kanya, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po. Welcome po sa ating service, sa ating Sunday service. At sige po, sa hapong ito, kanina binigyan natin ng kapurihan, parangal ng Diyos sa ating mga awitan. And I believe si Lord exalita din as we sang the songs for Him. We heard this message, His encouragement for us. At sige po, sa hapong ito, siya naman, with His word for us, ang sige po, mag-supply sa ating spiritual na needs in our lives. Sabi ko nga kaninang umaga, yung mga tao, tinanong ko kung sila'y nag-ulmusal. Nagtanghalian naman po kayo, no? We had our lunch and pwede yung physical natin right now, nandun yung kabusagan. Pero most importantly, in our life today, or in our lives today, no, doon dapat yung ating heart naman na, Lord, yung amin namang spiritual na kalagayan, Panginoon, yung spiritual naman namin na pangangailangan, Panginoon, ang siyang, Lord, mabusog, Panginoon, as we absorb your words, Panginoon, your message, Panginoon, for us this day. Sige, sabang malakas sa balakpak sa Panginoon. Sige po, dako po tayo sa usapan natin sa Diyos. Let's talk about the topic of there is power in the blood. Ayan, there is power in the blood. Naku, Pastor, matugo naman ata yung pag-uusapan natin sa hapong ito. But sige po, hayaan natin na mas maintindihan natin yung kapangyarihan sa dugo ni Kristo o sa dugo ng Diyos na ating pinapapurihan, sinasamba, tinadakila, at pinananampalatayaan. In this world right now, sobra ang gulo. Sobra ang pwede nating sabihin yung pagdanak ng dugo. To the wars of this world right now, alam natin yung gera na meron ng mundong ito. No? May girian nga na alam natin kasama tayo, nandun tayo sa girian right now with other nation. Pero yun na nga, alam natin that in our world today, nandun yung gera, nandun yung gulo, nandun yung pagdanak ng dugo. And hindi lang naman to yung gera, but what is happening to our society, what is happening to this world right now, it becomes worse and worse. No? Yung patayan, yung talagang makita mo tao na walang dahilan, kikitilan ng buhay na itong mga kasama niya. So, makita natin yung sobra na yung pagdanak ng dugo. Pero, tonight, hindi natin dyan tayo magpo-focus, kundi doon sa pagdanak ng dugo na merong katuturan, merong kapuluhan. At yun na nga, sa buhay natin bilang mga mananampalataya, dapat meron tayong understanding, also di lang naman understanding, yung pasasalamat and appreciation for what the power in the blood, no, dito sa pag-usapan natin sa hapong ito, yung ating namang naging benepisyo, yung naging gamit nito sa ating mga buhay in our walk at doon sa buhay na walang hanggan kasama ang ating Diyos. So tonight we will talk about there is power in the blood. So in the Old Testament, before Jesus came in the New Testament, meron silang kaparaanan of how they offer their offerings to the Lord. No? Pakita po natin yung nandyan sa PowerPoint. Next slide. This is what we call tabernacle. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, tabernacle. Ayan, tabernacle. Sabihin mo nga ulit sa kanya, tabernacle. Ayan, no? Mahapon po ngayon. So, gising-gisingin po natin yung sarili natin. Sabi ko nga, wag tayong magpahele sa kaaway. Yan natin na maging alert tayo at marinig natin
yung soberness nandun sa atin as we hear and absorb the message of the Lord. So, let's go back to the topic, tabernacle, no? 2 weeks ago, I believe Pastor Henry reiterate yung word na tabernacle at nag-explain siya about tabernacle. Sabi ko nga, meron siyang preaching na pinapahanap niya din sa akin that really is talagang full of wisdom when it comes to understanding what tabernacle is. Kung titignan niyo yung tabernacle, akala natin upuan lang yan, design lang yan. Pero ang bawat item na nandiyan signifies a thing, about the Lord or is significant, Kung titignan natin in the New Testament, lahat ng mga bagay na nandirito in the tabernacle points to Jesus. So, kaya many of us, parang hindi na tayo aware kung ano ba ang nangyayari sa tabernacle because as of this moment, in the New Testament church, hindi na natin masyadong hindi na nga natin ginagawa itong mga practices na ito that the Israelites in the Old Testaments were doing at that time. So, tingnan natin ngayon kung bakit si Jesus ang naging kaparaanan upang mapalitan na ito. Or in other term, mabasag na itong tabernacle. In that time, sobra yung, kung titignan natin, ako nga po, habang inaaral ko itong tabernacle, sabi ko, sobra naman, Panginoon, yung pagiging talaga, yung mitikuloso, because hindi basta-basta ang pag-o-offer sa tabernacle. Hindi pwedeng pumasok ang mga katulad natin na parang normal or parang ordinaryong mga Kristiyano doon sa loob ng tabernacle because this place is holy at nakaset lang talaga itong tabernacle na ito for the high priests. Sila lang talaga yung pwedeng pumasok dyan at pwedeng mag-alay ng ating mga iaalay. Kumbaga, sila ang magdadala ng ating mga iaalay sa Panginoon as we go in His presence. So, as I look at this, sabi ko, Lord, privilege lang talaga kami in the New Testament. Because in the Old Testament, sobrang daming process. Sobrang daming, or complex, kumbaga. Ang daming mga proseso, ang daming mong kailangan daanan, dapat certain tao lang ang pwedeng pumasok. Kung sa church natin right now, nangyayari pa rin itong Old Testament na kaparaanan, wala dapat tayo dito sa loob. Because lahat tayo mamamatay kung lahat tayo are in the temple of God. Because the temple in that moment is ready lang or ang pwede lang pumasok sa temple that time is the chief priest. Even ako, bawal. Kung sa church natin right now, si Pastor Henry lang ang pwedeng magbigay ng alay at offering ng lahat ng members ng In Christ City Church. And as I see this, sabi ko nga, Lord, ang palad namin, ang blessed na lang namin talaga, sobra lang talaga yung privilege na binigay mo, Panginoon, in the New Testament Church, wherein, Lord, malaya kaming nakakapasok. Malaya kaming nakakapuri sa iyo. Malaya kaming na-express yung sarili namin in your presence, Panginoon. Pero kalakip ng gratefulness na yon, yung kalungkutan, mga kapatid, bakit? Kasi, yun na nga, siguro sa sobra na din, yun na nga, because of God's grace, His unending grace, and His mercy that is new sa bawat araw, yun na nga, ang karamihan sa mga Kristiyano, karamihan sa atin o sa mga mananampalataya tinitake ang mga bagay na ito for granted. I have this preaching na minsan sa pagpunta natin sa Lord, sa church, hindi tayo handa. Meaning, wala tayong i-offer sa Lord, yung papuri natin parang tira-tira lang, yung heart natin to worship the Lord parang tira-tira lang, yung oras natin, yung pagbigay natin ng puso't isipan natin for 2 hours sa pakikinig sa Diyos, hindi natin mabigay. Alam mo yun, even our giving, parang kakapain mo lang yung bulsa mo, kung ano lang yung meron dyan, yun lang yung i-offer mo. So, dito natin makita na, Lord, ito ba yung problema sa amin? Na baka masyado naming naabuso yung grace mo. Because at this time, kapatid, onting pagkakamali lang, sinasabi ko po sa inyo, onting makita lang ng Diyos, even the high priest, kapag hindi niya nagawa yung tama, yung dapat niyang gawin, yung order for him to offer these things to the Lord, talagang tigok in the end. Or itong mga high priest, for example, hindi naging tapat sa Diyos, parang at that time, merong pwedeng galit sa puso o hindi talaga naging holy in the sight of God as they enter the temple, hindi na nakakalabas.
So makita mo, that time, sobra yung strictness. Sobra yung pagbibigay talaga ng galang doon sa holy place. And right now, yun na nga, privilege tayo that we can go to God directly, pero nandun din sa kabilang banda na nire-remind tayo ng Diyos na, anak, yes, it is a privilege na talagang nandun yung mercy and grace ko. Pero wag naman to the point na parang hindi na natin pinaghahanda ng Diyos. So again, let's talk about the tabernacle today. And inside that tabernacle, next slide, makita natin yung laman ng tabernacle, the temple. No? So, there's two parts ng temple na yan. So, the other part, itong nasa right side, is what we call the inner courts. Okay? At yung nagiging divider ng inner courts at the other side is what we call the veil. At sabi ko nga po sa inyo, bawat item na nandiyan sa loob ng temple and even the labas ng tabernacle is really significant. It all points to Jesus. So, kung makita nyo yung parang may lampstand, ang tawag dyan, menorah. Tapos makita natin yung high priest na siya lang ang pwedeng pumasok sa temple as they offer things to God. Pwedeng dugo ng hayop, pwedeng kanilang mga crops. Sobra din that time, kung babasahin po ninyo yung Numbers, yung Leviticus, hindi basta-basta na parang, ito yung offer ko sa Lord, okay na to. Hindi. Talagang, for a specific offering, dapat, ito yung specific mo na dapat i-offer sa Lord. For example, sin. Kukover mo yung sarili mo ng kasalanan, gagamit ka ng dugo ng isang hayop para makover yung kasalanan mo. Hindi ka pwedeng kumatay lang ng manok dyan or kumatay lang ng kung ano man dyan. Merong specific na dapat mong i-offer for a specific person. For example, high priest ka. Hindi mo pwedeng gamitin yung dugo ng lamb or dugo ng kambing. For a high priest, dapat dugo ng baka, dugo ng oxen yung ginagamit mo as you offer. No, offer yourself to the Lord yung sa presensya niya kasi ito yung magko-cover ng kasalanan mo as you sprinkled etong dugo na ito. So, marami pa yung mga bagay na yan. Gusto ko lang sabihin na sobrang strict at that time. Sobrang meticuloso when people are offering something to the Lord. So, etong high priest, he comes to dito sa palapit na siya doon sa veil, no? Sabi ko yung nagdi-divide ng dalawang segments ng temple. And right before, doon sa veil, makita niyo parang may pulpit dyan. That is what we call altar of incense. So bago siya pumasok doon sa veil, kinakailangan niya munang mag-offer doon sa altar of incense. Incense, no? Incense, yung incenso. Para as the high priest go to the other side of the veil, maging mabangong samyo. Yan, naririnig ba natin yan as we worship? Lord, maging mabangong samyo yung aming worship sa'yo. And literally, etong mga high priest, yan ang ginagawa nila before they enter the veil. Para yung, di ko alam, pwede yung kanilang karumihan, makover nitong mabangong samyo na ito at maging mabangong samyo talaga sila sa harapan ng Diyos as they enter His presence. And let's talk about His presence at that time. Mga kapatid, we are so privileged right now to have the presence of the Lord everywhere. At hindi lang to basta presence na economical. May dalawang klase kasi ng presence Yung economical at yung nararanasan ng bawat Kristiyano, yung manifesting presence ng Lord. That the Lord can move everywhere, anywhere. Nasa church ka man, nandun ka sa trabaho mo, nandun ka sa kwarto mo, nasa kalsada ka man. As long as your heart and mind nandun, the Lord is dwelling in you, the Lord can move in your life because His presence is in you. Sige, palakpakan mo si Lord dyan. Salamat sa Panginoon, we have that privilege today. Yun na nga, kalakip ng pribileyo na yan, minsan yung pag-aabuso na natin. Or we're taking things for granted. We're taking the presence of the Lord for granted. Pwede natin sabihin, dyan lang naman si Lord. Di naman ako pababayaan ni Lord. But in the Old Testament, sobra yung paghawak nila sa presensya ng Diyos. Bakit? Because the presence of the Lord, His manifesting presence only resides
doon sa kabilang parte ng veil. Kaya merong veil at that moment in the Old Testament. Yung veil sa kabila, ito yung inner court, at yung veil doon sa maliit na pwesto, that is what we call the Holy of Holies. Kung narinig si Pastor 2 weeks ago, he talked about the Holy of Holies, or this is the most holy place. Ito yung nandito yung very presence ng Diyos na sa panahon natin ngayon, nararanasan natin sa anumang lugar kung nasan man tayo. Ito yung kinikling on ng mga tao that time in the Old Testament. So, as the priest entered the veil at mapunta siya doon sa Holy of Holies, kapatid, next slide, nandirito sa item na ito, mismo yung presensya ng Diyos. And that is what we call the Ark of the Covenant. So makita nyo, sobra yung complexity when it comes to nasaan yung presensya ng Diyos. Naandito sa Ark of the Covenant na ito. So, this is the holy place, most holy place. At kung makikita nyo dyan, meron parang dalawang pakpak. That is yung 2 cherubims. At sa gitna nung dalawang anghel na yan, mga kapatid, that is where the priest, dyan niya winiwisik yung mga inalay nating mga dugo, o inalay nila, hindi na pala natin yung ginagawa, inalay nilang mga dugo at that time. Diyan winiwisik ng high priest. And that place is what we call, kung naririnig po ninyo, that is yung mercy seat. So kung narinig nyo na yung mercy seat, saan yung mercy seat na yan? Andyan yan sa Ark of the Covenant, doon sa pinakagitna, in between doon sa dalawang cherubims na nandyan. So again, eto, andito, the very presence of God. Again, that is in the Old Testament. Dito natin makita kung gaano kalayo ang Diyos sa tao at that time, in the Old Testament. In the time of Moses, in the time of David, sobra yung, hindi ko alam, sobra yung struggle, sobra yung challenge just to be in God's presence. Just to, yun na nga, clothe yourself na malinis yung kasalanan mo from your sin. Biruin mo, isipin niyo po na talagang ginagawa mo siya every time. Nagkaroon ka ng kasalanan, kailangan mong gawin to, kailangan mong mag-alay, nakagawa ka ng mali, kailangan mong mag-alay. So, matindi, mahirap, kumbaga, kung titignan natin, kung nandun tayo sa ganung kalagayan, talagang mahirap yung kalagayan at that time ng mga Israelita. At eto, makita nyo, may isang picture dyan wherein 4 na mga sundalo ang bumubuhat sa Ark of the Covenant. In the times of David, talagang binubuhat nila literally sa gera. Because when they have that Ark of the Covenant, and alam natin na ituro na, that is where the presence of the Lord resides, talagang yung victory sure sa mga Israelites. So talagang dinadala nila yan, binubuhat nila yan sa gera against their enemies because dyan sila nagkikling na, Lord, your presence is with us because the Ark of the Covenant, dala-dala namin, O Diyos. Meron kang oras na nawala ito sa kanila, kung mabasahin yung Bible, dahil talagang pinagplanuhan ng kanilang mga kaaway that time na kunin itong Ark because, yun na nga, kunin natin itong Ark, ito yung nagiging dahilan para manalo itong mga Israelita na ito. Kunin natin to sa kanila nang mawalan sila ng advantage. So, makita natin, no, ito yung kanilang kalagayan. Wherein, right now, sobra yung privilege natin. Sobra yung ating, yun na nga, pwedeng pabor natin sa Diyos. Na ang presensya ng Diyos ay andyan, nasa likod, nasa harap, nandyan sa magkabilang dulo. The presence of the Lord, we are enjoying yung presence ng Lord in our midst. Sige, palakpakan mo nga si Lord dyan, kapatid. Paano ba yung na-break? Pastor, paano ba tayo napunta sa ganito? Paano ba nangyari itong nangyayari sa atin ngayon? Bakit nangyari ito? Bakit ang presence of the Lord is now everywhere? No, why are we enjoying these things? Because of what Jesus did on the cross. Next slide. Yan. No? Maalala nyo kanina, naghahati doon sa dalawang parte nung loob ng temple, the Holy of Holies and the inner court is that veil. And when Jesus died on the cross, napanood niyo po ba yung Passion of the Christ? Naalala niyo sa Passion of the Christ where doon si Jesus nakapako na doon sa krus. At habang nakapako si Jesus sa krus, yung langit ay biglang dumilim.
No, nagdumilim yung langit at sa pagdilim ng langit, earthquake came. Nagkaroon ng earthquake doon sa Calvary. At hindi lang natapos doon sa templo, mga kapatid, where this veil ay nandoon buong buo, bigla itong napunit from top to bottom. As the Lord, or as what the Lord says in Matthew 27, basahin po natin. Sabi dito, "Behold, the veil of the temple was rent in twain, from top to the bottom, and the earth did quake, and the rocks rent." Again, when Jesus died on the cross, the veil was torn. Meaning, yung division wherein hindi tayo makalapit sa Diyos, yung presensya ng Diyos that is very limited at that time to the high priest. But when Jesus' blood was shed on the cross, when He was crucified, mga kapatid, ang sabi, the veil was torn. Meaning, yung na-enjoy natin right now, the very presence of God is right around us sa ating buhay. We enjoy this because Jesus paid it all on that cross. Sige, pwede bang palakpakan mo si Lord dyan? So, today, we are talking about the significance of the blood of Christ. No, last week, we talked about we had our communion. At sa communion natin, ginagawa natin to isang beses every month. First Sunday of the month. And minsan, ginagawa na lang natin to out of rituals. Yung parang ritual na eh. Alam ko, for Sunday ngayon, magko-communion kami. Pero wala doon sa ating puso yung kadahilanan, yung bigat, yung appreciation, yung understanding that merong dahilan kung bakit dapat tayo mag-partake. Bakit tayo dapat sumama? Bakit dapat natin to i-appreciate sa buhay natin when we took the cup, no, na may lamang inumin, and when we eat the bread. Dito natin maiintindihan in this preaching yung power, yung significance of the blood. As I have said kaninang umaga, I have encountered yung paano mag-conduct ng service. Yung mga tao in other churches na hindi natin, we are Christians. Doon sa religion in the Philippines na alam natin, most popular. Sabi ko, hindi naman ako lumaki akong Kristiyano, so I really have no idea. But siguro si Lord, binigyan niya ako ng idea. Nung college ako, nag-aral ako sa isang university that is talagang yun ang kanilang theology, in UST. And meron doon kami na every time na meron kaming mandatory na magtitake kami ng mass. So, ako as a Christian, so tinignan ko kung how they observe their mass. Kung ano man yun ang mass, yung tawag nila, paano nila ino-observe yun. So, for them, iba naman sa atin, galing doon. So, weekly yung kanilang communion. Weekly silang pumipila, weekly silang nagtitake ng bread, and partaking the communion. But as I observe, yung mga klase ko, observe my classmates and other people na nandoon, ang karamihan sa kanila hindi naiintindihan. Tinitignan ko sila and parang, minsan tumatawa. May one time naalala ko na parang pinagyabang pa nung isa, nakapila, nanonood lang ako, pinagyabang pa nung isa na yung Austrian nakuha niya 2 instead of isa. So parang malulungkot ka in the sense na this is for the Lord. This is what the Lord did for you and for me. And yet, hindi natin nagagrasp. Hindi tayo nagkakaroon ng deeper understanding. Hindi natin na-appreciate yung ginawa ng Diyos on that cross, where His blood was shed for our transgression. Sige, pwede bang palakpakan mo si Lord dyan? Hindi ko pinapalakpakan na parang in the end ay parang sila ay ganito, tayo ay hindi. For us, it is a reminder. Because even us, sa atin na parang pwede mo sabihin, iba na ako sa dati. Pero let's assess ourselves. Baka tayo din ito na, yun na nga, we are partaking the communion, pero we don't have a deeper understanding. Deeper appreciation. At hindi lang naman to appreciation, parang to appreciate, but sa buhay natin na, Lord, sobra pala yung ginawa mo. Sobra pala yung meaning nitong dugo na binayubay doon sa krus para sa akin, O Diyos. God, siguro hayaan mong mabuhay ako para sa iyo, O Diyos. So, let's talk about the significance
of the blood of Christ. Number one, I have 6 things to talk about. Number one, we gain access to God in worship and prayer. Yung ginagawa natin ngayon, kapatid, without the blood of Jesus, magiging kawalan to. Gaano mo man itaas ang kamay mo, gaano ka man taintim sa panalangin mo, but without the blood of Jesus that is sealed sa buhay mo, magiging kawalan, magiging batingaw, magiging magiging magandang ending, kumbaga, yung mga ginagawa natin. Even kahit mag-preach ako dito, but I am preaching without the blood of Jesus in my life, magiging kawalan lang ito sa buhay natin. Sa buhay ko as a preacher. But for us, as we understand that all things is centered around Jesus, our salvation, yun na nga, yung pagkakaroon natin ng new heart and new mind, we understand that because of the blood of Christ, we can now gain access as we worship and as we draw near to God. Kapatid, dahil sa dugo ni Kristo, tayo ngayon ay nakakalapit boldly sa Diyos. Nakakalapit tayo, naririnig ng Diyos yung ating mga panalangin, yung ating mga cry out, naririnig ng Diyos yung ating mga worship. Not because of parang, eto Lord, nagsasacrifice ako, eto Lord, ginagawa ko para sa'yo. No, not because of that. We have that access because of the blood of Jesus. Sige, palakpakan mo si Lord dyan. Bakit ko yan sinabi? As I said earlier, dun sa kwento ko, sabi ko nga, as I hear these people, again, I'm talking about, nung nag-observe ako, doon sa misa that time, no? I am observing for 4 years. Mantakin ninyo, every month, 5 years pala ako nag-aral, 5 years sa engineering. So, 5 years, for 5 years. Sabi ko nga sa Lord, Lord, bakit ganito, Lord? Bakit? Number 1, sabi ko, Lord, hindi ko maintindihan, literally. Kasi sabi ko, Lord, sikat naman tong eskwelahan na ito at ito talaga yung proud na proud sila, Diyos. Pero bakit hindi man lang nila malagyan ng speakers bawat corner? Kasi malaki yung church, pero yun na nga, ang lilit ng speaker. So kung ano yung sinasabi ng tao sa harap, hindi ko maintindihan. Ako na matagal na nga ako sa church, meron akong idea about the words o the words of God, pero wala, hindi ko talaga mag-grasp, hindi ko talaga fully na maintindihan. How much more these people, Panginoon? At pangalawa, ito yung mas mabigat. I see people one time na, yun na nga, nakakita ko ng tao, talagang taimtim siya sa Diyos. Kita mo siya, nakaluhod sa Panginoon. And, di ba, alam natin, yun na nga, parang mas hulik pag may dala-dala kayong, yung accessories nila. So talagang makita mo sa kanya, kung siya titignan mo na, ay, taimtim to, devoto to, or talagang nandun yung kanyang willingness, yung desire niya na makita siya ng Diyos, na eto ko Panginoon, na andito ako Diyos. Pero nung tumingin ako sa harap, eto lang nasabi ko sa Lord, Lord, tulungan mo kami. Kasama ako that time kasi andun din yung burden sa akin. Na Lord, tulungan mo kami. Kasi Lord, may mga taong seryoso. Tinitingnan ko yung paligid. Lord, may mga taong seryoso. Pero Lord, nandun sa harap o sa naglilid, Panginoon, Lord, sa 5 taon ko, sa eskwelahan ko, Panginoon, never kong narinig ang pangalan mo, O Diyos. Anong madalas kong naririnig? Magpakabait ka sa kapwa mo. O maging mabuti ka. Maging mapagmahal ka. Pero never kong narinig the gospel of Christ. What He did on the cross for our salvation. Kaya nandun yung lungkot. Sabi ko, napaluha ako doon sa tao kasi seryoso siya. Pero andun yung lungkot ko na, Lord, tulungan mong malid itong mga taong seryosong ito na lumalapit sa iyo sa gospel mo, O Diyos. Sabi ko nga kanina sa atin, without the blood of Christ, kahit anong lapit mo, kahit anong taimtim mo, kahit anong sigaw mo, we don't have the access to our God. Only by the blood of Jesus, salamat sa Panginoon, nagkaroon tayo ng access directly sa Diyos na makalapit tayo at makakry out tayo, makaniig natin ang ating Diyos Ama. Sige, palakpakan mo si Lord dyan. Bakit ko po ito kinuwento sa atin? Bakit ko po ito kinuwento sa atin? Because, yun na nga,
as this church goes, no, ang simbahang ito, kung kayo talaga ay para sa ICC, para maintindihan din ninyo yung damdamin, yung heart ng church today, right now, as we go dito sa limitless na ito. So, talagang in the leadership, talagang in our hearts, si Lord nangungusap. Because, yun na nga, baka in our relationship sa Panginoon, puro na lang tayo. Pag lumapit tayo sa Diyos, Lord, ako. Lord, yung pangangailangan ko. Lord, yung kakulangan ko. Lord, yung bills ko. Lord, yung ganito. Lord, yung akin, Lord. Diba? Minsan, baka hindi na natin napapansin, yung mind natin as we go to the Lord, as we draw close to God, puro mga pansariling bagay na lang. At baka nire-remind tayo ng Diyos na sa haba na ng ating lakbayin sa Panginoon, baka maumay na ang Lord na kung yun at yun at yun na lang ang ating ipinapanalangin. Sabi ko nung Friday, as we pray po, sama po kayo sa prayer, talagang taimtim yung aming prayer sa Lord. At sabi ko po sa prayer namin nung Friday, Lord, sa totoo lang, alam mo naman ang sitwasyon namin eh. Alam mo naman ang issues namin. Alam mo naman ang pinagdaraanan namin, Lord. Alam mo naman yung kakulangan namin right now, O Diyos. Pero Lord, baka Lord, samang-sawa ka ng marinig to, Panginoon. Na in the end, O Diyos, ang gusto mo makita sa amin, na kahit nandito kami sa ganitong sitwasyon, Panginoon, makita mo sa amin, Panginoon, tulad mo, O Diyos, na, Lord, yung pagiging selfless. Katulad ng sinabi ko kanina, meron din akong concern. Meron din akong mga sitwasyon at that moment, habang nakaupo ako, pero ang nakita ko, Lord, itong mga taong ito, Panginoon, Lord, gamitin mo ako para sa kanila, O Diyos. At siguro, dito na rin dapat tayo malid, church, ICC. Dito tayo malid na tama na, wala naman ding problema na i-lay down mo sarili mo sa Panginoon. Pero wag naman din to the point na puro na lang sarili. Hayaan mo magkaroon ng puwang yung mga tao sa paligid mo. Na as you receive this grace from God, as you receive itong pag-uusapan natin that yung significance of the blood of Christ, hindi lang ito ma-retain sa ating puso't isipan, kundi hayaan natin na magkaroon tayong ng desire na, Lord, hindi lang itong manatili sa akin. Lord, gamitin mo kong daluyan para sa iba, O Diyos. Nang sila man din, Panginoon, Lord God, marinig ang tunay na gospel, marinig ang tunay na magandang balita, Panginoon, na in the end, Panginoon, it will all lead to you, Jesus. Sige, palakpakan mo si Lord dyan, kapatid. Again, the significance of the blood of Christ, we can now gain access to worship, to draw close to our God. Sabi dito in Hebrews 10:19, therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus. Not of our works, hindi dun sa stature natin, hindi kung mayaman tayo o hindi kung malapit tayo sa pastor o hindi yon ang magbibigay ng confidence sa atin as we enter the presence of God. Sabi ng salita ng Diyos, we have the confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus. Sige, palakpakan mo si Lord dyan. Salamat sa Panginoon. Ephesians 2:13, but now in Christ, you who once were far away have been brought near by the blood of Christ. Ito yung kalagayan natin before. Or maybe right now, kinakausap tayo ng Diyos because pwedeng some of us nanlamig sa Panginoon. And because of it, ramdam natin na baka, Lord, ang layo-layo ko sa iyo. Kahit anong worship ko, kahit anong dasal ko, Lord, kahit anong lapit ko, Panginoon, tingin ko, ang layo-layo ko sa iyo. Pwedeng ito ang kasagutan ng Panginoon sa iyo sa hapong ito. That for us to be near to God, ito yung prinsipyo. We were once far away, but was brought near to Him by what? By the blood of Christ. Assess our lives today. Baka yun na nga, just what I told you earlier, baka puro na lang ritual yung ating paglapit sa Diyos. Sunday ngayon, lapit ako sa Lord. Then Monday, wala na. Sunday ulit. Kumbaga parang okasyon na lang yung ating pagtawag sa Diyos. Hindi yan ang hinahanap ng Diyos sa atin. Ang hinahanap ng Diyos sa bawat buhay natin, isang relasyon. Relasyon na hindi every Sunday, hindi every weekend, kundi sa pang-araw-araw nating buhay. At sabi dito, yung blood of Christ
for us, sabi dito, to be confident, sabi kanina, to be confident, and right now, for us to be near the Lord in His presence, dapat andoon talaga yung blood ni Christ. No? Yung pagkilala natin sa Panginoon, pag-surrender natin ng buhay natin, yung selyo na andoon si Kristo sa buhay natin. Sabi nga dito, ulitin ko, we were once far away from God, but brought near by what? Only by the blood of Jesus Christ. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Wala dyan yung verse na ito, but let me read to you. Jesus said in Matthew 26:28, si Jesus nagsabi nito, kapatid, "This my blood of the covenant." So tinuro niyang blood dito sa covenant na ito. Covenant ng Diyos Ama at siya. "This my blood of the covenant which is poured out for many." Not for parang selective, for many, no? For many, for the forgiveness of sin. No, ang gandang pakinggan na hindi lang tayo ngayon nakaka-access sa Diyos, kundi tayo ay pinatawad ng Panginoon. And this is yung number 2 dito sa significance of the bloods. Number 2, no? Inunahan ko na, no? Sinabi ko na agad yung verse. Number 2, sabi diyan, we receive the forgiveness of our souls. Of our sins. Forgiveness. Hindi lang tayo nagka-gain ng access sa Diyos, kundi pinatawad tayo ng Diyos sa ating mga nagawa. Ganito yung significance of the blood of Christ. Sabi dito, ulitin ko yung binasa ko kanina mga kapatid, Ephesians chapter 1 verse 7, "In Him we have redemption." Sa pangalan ni Jesus, meron tayong redemption through His blood. Through His blood. More than confession. More than admitting that you are wrong. Sabi ko nga, wala namang problema that you confess, that you admit that you are wrong. Pero kalakip na mga bagay na yan, dapat nandun sa ating kaisipan na, Lord, baguhin mo ko. Magkaroon ka tayo ng heart na, Lord, I don't want this anymore. Hindi ko lang ito sinabi para for the sake na sinabi, Panginoon, Lord, tulungan mo ko na mabago ang kaisipan ko sa paggawa ng kasalanan, O Diyos. Or this certain sin na kinonfess ko, Panginoon, Lord, hayaan mo magkaroon ng renewal in my mind and in my heart. At huwag ka mag-alala, kapatid. Sabi dito sa ating binasa, let this verse be an encouragement to us because we have redemption in Him through His blood. The forgiveness of sins in accordance with the riches of God's mercy. Again, ano sabi ko sa Matthew 26? "This my blood of the covenant which is poured out for many for the forgiveness of sin." Grabe ang dala-dala ng dugo ni Kristo. Hindi sa kawalan yung pagpunta niya sa krus at pagbigay niya ng buhay. Dahil sa pagdanak ng dugo, yung kanyang dugo na siyang binayubay doon sa krus ng Kalbaryo, hindi lang tayo nagkaroon ng access sa Diyos, kundi pinatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Sige, palakpakan mo si Lord. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. At naalala ko yung nangyari in the Old Testament. But let me remind you of this before I go to that part. God is able to forgive us of sins because He took our punishment. Ito talaga ang Diyos na kaiba-iba. Alam mo yung mga tao that is pwedeng hari, di ba? The Lord is our King of Kings. He's the King of Kings. He's the Lord of Lords. And for a king, alam natin yung setup. Merong kingship, at meron siyang mga servants. Ito yung mga tao na nandoon sa kanyang paanan. No? And many times, alam natin, kapag hari ka, ikaw dapat ang sineserve. Ikaw dapat ang talagang binibigay ng the best dahil ikaw ang hari, ikaw ang nandun sa pinakataas. But not our King. But not our God. But not the King of Kings and the Lord of Lords. Why? Because God is able to forgive us of sins because He took our punishment. Si Lord ang nag-set ng kaparaanan for us to be saved, pero hindi siya nagturo. Now, ito yung kaparaanan para maligtas ka. O sige, ikaw, punta ka doon sa pinakamataas ng bundok at ipako mo ang sarili mo doon. And because of that, magkakaroon ka ng kaligtasan. Hindi ganun si Jesus. Hindi ganun ang Diyos. In the end, ito yung naging sagot para magkaroon tayo ng kaligtasan, para malinis tayo sa kasalanan.
Pero hindi nagtapos doon yung Diyos na nagmamahal sa atin. Ano sabi in John 3:16? Hindi siya nagdalawang isip, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak for Him. To what? To took the punishment na dapat tayo ang dapat nandoon. Salamat sa Diyos. Siya ang gumawa ng sagot at in the end, tignan natin, siya ang gumawa ng paraan para mapunta tayo doon sa kalagayan na kasama natin siya at hindi lang natapos doon, siya ang naging kaparaanan para dito. Salamat sa Diyos. Pwede bang palakpakan mo si Lord dyan? Thank you, Jesus. Alam niyo, wag po kayong ma-offend if I say we all deserve to go to hell. That is the truth. Minsan parang, sakit mo naman magsalita, pastor. Naririnig ko lang yun sa TV. Sinasabi ng kontrabida sa bida, go to hell! Pero the truth is, all of us deserve natin ang mapunta sa impyerno. Pero, nandahil saan? Nandahil sa ating kasalanan. But because of what Jesus did on the cross, but because of His sacrifice, ikaw at ako, nandoon yung promise of heaven for us today. Sige, palakpakan mo si Lord dyan. The promise of heaven, we can now hold on to it because of the blood of Christ that was shed on that cross. Let's go back to the Old Testament. Naalala ninyo yung time of Passover, kung alam niyo yung term na Passover. No, kanina sabi ko yung palabas na pag Semana Santa, no, yung palabas na Passion of the Christ. At meron din pala, naalala ko, Semana Santa, yung Prince of Egypt. Pero naalala ko noon, meron kaming CD noon na pinapapanood sa amin yun. So, meron ako idea, kahit hindi ko na siya napanood sa TV. Pero naalala ko lately, parang pinapalabas siya sa TV. It's a cartoon, yung Prince of Egypt. And it depicts yung nangyari doon sa Exodus when Moses led the Israelites out of Egypt, out of slavery. At puntahan natin yung picture. Ito yung time na si Lord, nandun yung galit niya sa Egypt at that time. Nandun yung galit niya sa mga tao that time. Bakit? These people nagiging stubborn na sa Diyos. Hindi na kinikilala si Lord. Wala nang reverence. Wala nang paggalang sa Lord. Wala nang pagkilala sa Lord. When it comes to their offering sa Panginoon, parang wala na silang gana mag-offer sa Diyos. And that time, He sends a messenger. Anong sabi niya sa messenger niya? Pakisabi sa mga tao na nakatira dito na the spirit of death will come. Oh, the spirit of death will come. Yun yung wrath ng Diyos sa kanila at that time. Unless, sabi niya, mamamatay ang inyong mga firstborn na lalaki unless gawin ninyo ang instruction ko. Kung may paggalang pa talaga kayo sa akin, kung may respeto at pagkilala kayo sa akin, susundin nyo ang instruction kong ito. At anong instruction sa kanila ng Diyos? To kumuha ng dugo sa isang tupa at ilagay ito sa pintuan ng inyong mga tahanan. And the people that nabuhayan o napalalahanan na, oo nga pala may Diyos. Oo nga pala, na meron palang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang pwedeng kumuha at magbigay ng buhay. So, these people, they abide God. They put etong dugo sa kanilang mga pintuan, and that day come when the spirit of death passes through. At yun yung word na Passover. Wherein, yung mga tao na may dugo sa kanilang mga pintuan, the spirit of death passed over to their houses. Hindi kinuha yung kanilang mga firstborn. Pero for Pharaoh, that time, kay Ramesses, na naging suwail na sa Diyos, sabi in the Bible, harden na yung kanyang puso, hindi niya sinunod ang Panginoon. In the end, yung kanyang panganay na anak, as the spirit of death comes doon sa kanilang pintuan, kinuha or namatay yung kanyang anak. Pero hindi yan ang gusto kong sabihin. O hindi yan yung point ko. Again, in the Old Testament, that is the norm. Sobrang complicated. Sabi ko nga, sobrang challenging. Sobra yung talagang kapag hindi ka sumunod, buhay ang talagang magiging literal na kukunin sa'yo. But in the New Testament, salamat sa Panginoon. Bakit? In the Old Testament, it's the blood of the goat or blood of the lamb. But in the New Testament, it's Christ's own blood that has delivered us from the judgment of death.
Salamat sa dugo ni Kristo na in the end, itong Passover na ito, nararanasan mo at nararanasan ko in my life. Sige, palakpakan mo si Lord saan. Christ's own blood ang naging solusyon, ang naging kabayaran for us to be delivered from death. Salamat sa Panginoon. At number 3, or pwede, sige, bago ako magpatuloy sa number 3, may mga tao na sa forgiveness, minsan the enemy is trying his best to deceive us, kasama ko. Deceive us when it comes to forgiving yourself. Totoo naman, may mga times na ang daming nating nagawa na nakasakit tayo sa Diyos at nakasakit tayo sa mga tao sa paligid natin. At the enemy uses this para in the end, anong ilagay sa'yo? Shame. Anong ilagay sa'yo? Guilt. Para saan? Para mahiya ka na sa Diyos. Ayoko na magsimba. Ayoko na mag-serve sa Lord. Ayoko na tumawag sa Lord. Gusto ko man, pero nahihiya na ako. Bakit? Kasi yun na nga. The enemy is trying to whisper sa isipan mo of the things that you have done. In the end, anong kanyang goal? Mapuno ka ng shame. Mapuno ka ng guilt na hindi mo natatawagin ng Diyos. At sa huli, ang goal niya, makalimutan mo ang Panginoon. But this message today will remind us, will re-energize us, will awaken us to the fact na, Lord, Lord, ang dami kong nagawang kasalanan, pero salamat doon sa dugo mo na siyang binayubay doon sa krus, Panginoon. Lord, forgiveness is now possible, Panginoon. Kahit gaano man kalaki itong nagawang kasalanan, Panginoon. Pwedeng drum-drum, pwedeng balde-baldeng kasalanan ng nagawa ko, O Diyos. Pero Lord, salamat because in all of this, Panginoon, mas malaki yung power doon sa dugo mo, Kristo. Salamat, Panginoon. Sige, palakpakan mo si Lord dyan. So, kung tayo'y nandun sa kalagayan na ito, tayo magpaloko sa kaaway. Huwag natin hayaan na because of our guilt and shame, hindi na tayong magpatuloy sa Panginoon. Kapatid, forgiveness is possible because of the blood of Christ. Number 3, we have our conscience cleansed. Ganda, hindi lang tayo pinatawan ng Diyos, pero kinalimutan pa ng Lord ang lahat ng ito by His blood. Because of His blood. Pwedeng, yun na nga, parang sa korte, guilty tayo eh. Guilty ako. Guilty tayo sa ating mga nagawang kasalanan. Pero si Lord, hindi ka lang niya pinatawad dun sa mga nagawa mong kasalanan, kundi pinawalang sala ka pa ng Diyos. Na-acquit pa tayo, nalinis tayo, naging yung ating buhay na pagkarumi-rumi, nalinis ng Diyos because of His blood. Hebrews 9 verse 14, tinatawag ko po si Berna. How much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself. Hindi siya nagturo-turo. Ikaw na lang, i-offer mo sarili mo. O ito, i-offer mo. Ito. Wag ako. Hindi. He offered Himself. Unblemished to God. Cleanse our consciences. Nang dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, hindi lang tayo nagkaroon ng access, hindi lang tayo napatawad, pero nilinis ng Diyos yung ating mga konsensya. From acts that lead to death, so that we may serve the living God. So at the end of the day, kapatid, sabi dito, we can now serve the Lord. Minsan yun na nga, meron akong nakausap this week na nandun siya sa struggle niya na magpatuloy sa Diyos. Sabi niya sa akin, parang nahiya na ako sa Diyos. Ayaw ko na mag-serve sa Panginoon, nahiya na ako because of guilt, because of shame. But as I talk to this person, sabi ko sa kanya, alam mo kapatid, yan ang preaching ko this Sunday. The enemy will try to play with your mind na wag ka na magpatuloy sa Diyos, na wag ka nang lumakad sa Panginoon because of the things that pwede. Sabi nga niya,
Pastor, ito kasi nagagawa ko ngayon eh. Nakakapagmura na ulit ako. Kung ano-ano na ulit yung pumapasok sa isipan ko, sa puso ko. Pero anong sabi ko sa kanya? Yan ang issue mo right now. Di mo alam. Ako rin may issue din ako sa Diyos. Lahat tayo dito, di man kita right now, pero yun na nga, meron tayo kanya-kanyang dinidil sa Panginoon. Pero anong sabi ko sa kanya? Ang magiging solusyon mo para sa mga bagay na yan ay paglayo sa Diyos, kapatid, hindi yan ang wise decision, sabi ko sa kanya. In the end, ano mangyayari sa'yo? Mahihiya ka na mag-church, at darating sa point na even the Lord in your life, kalimutan mo na rin because natrap ka sa ganong snare ng kaaway. Ano sabi ko sa kanya? Just like me, may issue ka, meron din akong issue. Pero ano ang dahilan kung bakit ako nagpapatuloy? Mga tao tayo, nagpapatuloy tayo sa Diyos because nandun yung puso natin na, Lord, baguhin mo ko. Lord, dilalapit ko mga bagay na to sa iyong Panginoon, Lord God. I-renew mo ko, O Diyos. Tulungan mo ko na, Lord, mabago yung puso at isip ko, Panginoon, pagdating sa bagay na ito. At dito nakalagay, mapupuntahan natin yung ganong kalagayan sa anong kaparaanan? By the blood of Jesus. His blood. Sa paglapit natin sa Diyos, hayaan natin na magpalinis tayo sa Kanya. Sa paglapit natin sa Diyos, hayaan natin na magpaturo tayo sa Kanya. Nang in the end, sabi dito, the blood of Jesus, ito yung ginawa niya sa buhay natin. He has cleared our conscience. Sige, pwede bang palakpakan mo si Lord dyan, kapatid? Even though our minds have been corrupted by sin, Christ can cleanse us. Malayan dyan eh. May mga tao na worse talaga. Minsan, ito tayo eh. Ano tayo dito eh? Pwedeng guilty tayo dito eh. When we look at people, tinitignan natin sila na, ito pwede itong evangelize. Ito pwede kong dalhin sa church kasi mabait. Pino. Hindi makabasag pinggan. Hindi ito magkakalat sa church. Mga ganun tayo sometimes. When we look at people, when we invite them to church, parang, ito pwede. Ito hindi pwede. Talamak to. Hindi ko alam anong gagawin nito sa church. Baka magwala to. O ang puso nito, sobra-sobra na yung kalyo. To the point na tinutuldukan na natin yung mga tao sa paligid natin. Pero ano ang pangako ng Diyos? Even though, pwedeng sa mga taong ito, their minds are corrupted, ang laki ng kanilang, kumbaga, tingin mo talaga sobra yung dapat na mangyari for them to have change in their lives. Pero huwag ka mag-alala, kapatid, hindi naman ikaw ang magbabago eh, kundi ang Diyos na meron tayo sa ating buhay. Pero ano ang pangako ng Diyos? Kahit sa mga ganong klase ng kalagayan, Christ can cleanse them. Christ can cleanse them. Sige, palakpakan mo si Lord. So, ano ang lesson doon? Hindi na tayo maging selective. Sa pagharap natin sa Lord at yung desire natin, Lord, gamitin mo ako. Hindi mo na titignan ng tao by mula ulo hanggang paa o paa hanggang ulo. Hindi. Titignan mo sila sa kanilang soul. Lord, this is a soul, Panginoon. Ano man ang kalagayan nito, gaano man to katigas o gaano man to yung challenge na meron sa taong ito. Lord, it's still a soul. At sa'yo, sa akin, baka nga, hindi ko kaya. Pero sa'yo, Panginoon, walang imposible. You can cleanse even these kinds of situation, Panginoon. Napakan mo si Lord. Salamat sa Diyos. Number 4, mga kapatid. Hindi lang tayo cleanse ng Lord yung ating mga past sins. Sabi dito, we are progressively cleansed from more and more sin. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos that we are not perfect. Alam ng Diyos na may mga times that we will fall short still. Pero inunahan na tayo ng Diyos. Na anak, huwag ka nang mapuno ng guilt. Huwag ka nang mapuno ng shame. Because in times of your failures, kapatid, itong pangako ng Diyos. That by His blood, by the blood of the Lamb, by the blood of Jesus Christ, we are progressively being cleansed. Not just only doon sa mga past sins mo,
even right now, sa mga bagay na pwedeng hindi tayo nagiging perfect sa harapan ng Diyos or meron tayong kakulangan sa harapan ng Diyos. I'm not saying na pwede pala yun. So gagawa na ako ng kasalanan kasi lilinisin naman pala ako ng Diyos. Hindi. Hindi yan ang ini-instill na mind sa atin ng Panginoon. Pero gusto lang ipakita sa atin ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal at yung power na meron ng blood ni Kristo. Na in the Old Testament, gagawa ka ng kasalanan o alay ka. Naku, nakagawa na naman ako ng kasalanan, mag-aalay na naman ako. Ay, naku, nakagawa na naman ako ng kasalanan, mag-aalay na naman ako. Iniisip ko nga, paano kung nakagawa ka ng kasalanan tapos natigok ka? O, anong mangyayari? Hindi ka pa nakapag-alay, hindi na-cover yung kasalanan mo. Di ko alam kung saan ka mapupunta. Pero salamat na lang talaga sa Panginoon. Sabi ng Bible, once and for all, the sacrificial lamb that is Jesus Christ, the perfect sacrifice was given to us for our salvation. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos. The blood of Christ not only offers forgiveness, mga kapatid, but also sanctification. Yun yung sinasabi ko. We are being sanctified. We are being set apart. Hindi na tayo katulad ng dati. Yes, may mga times that nagkakasala pa rin tayo sa Diyos. Pero si Lord, sinabi niya sa atin, in Hebrews, sabi dito, Hebrews chapter 13, verse 12, so Jesus also suffered outside the gate in order to sanctify the people. In order to sanctify us through His own blood. Linisin tayo ng Diyos. Progressively, linisin tayo ng Diyos by His own blood. Sabi ko nga doon sa taong kausap ko, kapatid, oo, meron kang issues right now. At sabi ko nga sa kanya, thank you, naging honest ka sa issues mo. May mga tao na talagang tinatago nila yung kanilang pwedeng kahinaan. And as your pastor, na-appreciate ko na gusto mong maging accountable or kumbaga marinig ko na ito yung mga bagay na you are struggling right now. And I know that you are asking for help. Pero sabi ko nga sa kanya, wag ang maging solusyon mo ay ang paglayo sa Diyos. It will never be the answer sa mga sitwasyon mo na yan. Huwag kang makondemn because just like you, meron din ako mga issues. Pero sabi ko nga, hindi na yan ang nagiging puso ko sa paglapit ko sa Diyos. Hindi ko naman sinasabi na ang dumi-dumi ko na lumalapit ako sa Diyos, pero nandun sa heart ko na, Lord, instead na lumayo ako sa iyo, Panginoon, at talagang hindi na ako kumilala sa iyo, Panginoon, Lord, hayaan mo, Panginoon, na Lord, nakikita mo yung mga kahinaan ko right now. Pero Lord, sinusurrender ko ang lahat sa iyo, Panginoon. Kaya ako nandito, Panginoon. Kaya ako nagpapatuloy sa iyo, Panginoon. Kaya ako nagsiserve sa iyo, Panginoon. Kaya nakikinig ako sa iyo, Panginoon. Kaya nag-worship ako sa iyo, Panginoon. Kasi in the end, Panginoon, I know that, Lord, hindi ko kayang solusyonan itong mga problema kong ito. Hindi ko kayang solusyonan ang mga kasalanan kong ito. Hindi ko kayang solusyonan ang mga kahinaan kong ito. It is only by your blood that you can and you will sanctify your people, oh God. Sige, palakpakan mo si Lord dyan. So sabi ko sa kanya, lapit ka sa Diyos. Sabay-sabay nating, yun na nga, ayusin yung sarili natin. Ayusin yung buhay natin. Magpalinis tayo sa Panginoon. Magpatuloy tayo sa Diyos. At kung ikaw, nandun ka rin sa ganung kalagayan right now, ang paglayo sa Diyos ay hindi kasagutan sa mga bagay na yan. Instead, draw close to God. Draw close to God. At nandun naman yung pangako ng Diyos that once we are far away from Him, but because of His blood, we are now close to the Lord. We can now call on the Lord. We have now yung free access to worship, to draw close to God, to pray in the name of our Lord Jesus Christ. Sige, pwede bang palakpakan mo ulit si Lord, kapatid? Number 5, ito yung nangyayari. Ito yung nangyari dun sa kausap ko kung bakit ganun na lang yung burden sa kanya dun sa mga sins or things dun sa kanyang buhay. Number 5, ito yung meron tayo or the significance of the blood of Christ.
we are now able to conquer the accuser. That is Satan. He is the accuser. He will do his best to accuse us. Ganito ka. O pastor ka pa naman, ganyan ginagawa mo. Ganito ginagawa mo. Nagsiserve-serve ka sa Panginoon, eto ginagawa mo. He is that. Repetition yan sa isip at puso mo until na makuha ka niya with his lies. We are able not only to stand up against the enemy, but we are able to conquer the accuser of the brethren. Anong sabi sa Revelation, mga kapatid? And they have conquered him by the blood of the Lamb. Yung author, si John the Revelator, siya ang author nitong Revelation, sabi doon, he has seen the testimonies of these people. Sa kanyang vision, he has seen the testimonies of these people. They have conquered the enemy. They have conquered Satan. By what? Sa pagiging matapang ba nila? Matapang ako, kaya kaya ko i-conquer si Satan. Matalino ako, kaya kaya ko i-conquer si Satan. Mabait kasi ako, kaya kaya ko i-conquer si Satan. Not in those things. But they have conquered the enemy. They have conquered Satan by the blood of the Lamb. By the blood of Jesus Christ. And by the word of their testimony. For they love not their lives even unto death. Ang ganda nung last sentence or last part of the sentence. For they love not their lives. Nang dahil sa kanilang desire sa Diyos, they are able to conquer yung kasinungalingan ng kaaway. They are able to conquer yung accusations ng kaaway in their hearts and in their minds. Anong naging means? By the blood of Jesus Christ. And in the end, ano ang naging resulta nito sa buhay nila? They have loved not their lives. Meaning, hindi sila nagpagoyo, hindi sila nagpaloko, hindi sila nagpa-deceive dun sa bulong ng flesh sa kanilang puso't isipan. Sabi diyan, even unto death. Even in their last breath, tinayuan nila yung kanilang pananampalataya sa Diyos. They have conquered the lies of the enemy. Na-conquer nila yung kasinungalingan na pilit binubulong. Alam mo ang kaaway. Sabi ko nga, kung si Lord, double time, the enemy is also doing his best na mapalayo tayo sa Diyos. Pero I pray that you and me today, maging testimonya din natin ito. Na sa buhay natin, we have conquered the enemy. Not by our might, not by our power, but by the blood of Jesus Christ. Sige, palakpakan mo si Lord dyan. Na in the end of our lives, sabi dito, we love the Lord. Hindi natin minahal yung ating flesh, kundi minahal natin ang mga bagay patungkol sa Diyos, even unto death. Sabi ko dito, because of the blood of Jesus, we can trust in the righteousness of Christ. Nandiyan ba yung kapatid? Because of the blood of Jesus, we can trust in the righteousness of Christ and not our own. Kasi yung ilalagay talaga sa atin ng enemy. Mabait ka ba? O ano ka ba? Churchy ka ba? Parang hindi naman. Pero ito yung pwede mong sabihin sa kaaway. Pwedeng sabihin sa'yo ng enemy na, oy, ikaw, makasalanan ka naman, tumigil-tigil ka nga dyan, tamang ginagawang kalokohan. Pwede mo sabihin sa enemy, totoo, Satan, hindi ako perfect. Dami ko pa rin nagiging kakulangan. Dami ko pa rin nagiging pagkakamali. And I admit that. Marami akong mga maling nagagawa. But I will tell you that I am justified. I am justified by the blood of the Lamb. Pwedeng sabihin sa'yo ng kaaway, ito yung mga pinaggagawa mo, lalaking mga bagay, oh. Pwede mo sabihin sa kanya, oo, totoo naman, ang lalaki ng mga bagay na nagawa ko sa Diyos. Dami kong mga tao na nasaktan. Ang daming mga bagay na nang dahil sa kasalanan ko na nagawa, nasira nito yung buhay ko o nagkaroon nito ng consequence in my life. Pero at the end of the day, merong mas malaki sa mga bagay na yan.
And that is the righteousness of God through Jesus Christ. Na kahit gaano man kalaki itong nagawa kong kasalanan, because of His blood, nandun yung pag-asa, nandun yung hope na may Diyos na sasaklolo sa akin. May Diyos na in the end, nandun akong nakadapa, as I put my trust in Him, as I surrender my life to Him, and as His blood na siyang nang nagfo-flow in my life, alam ko na itatayo muli ako ng Diyos. Palakpakan mo si Lord, kapatid. Dami, no? In the end, sabi ko nga dun sa point na to, because of the blood of Christ, kaya mo na ngayong i-rebat. Kumbaga, rebatal. Ang kasinungalingan ng kaaway na pilit niyang inilalagay sa ating mga isipan. Lastly, tinatawag ko pong worship team. We are rescued out of a sinful way of life. Nang dahil sa dugo ni Kristo, tayo ay nagkaroon ngayon ng pag-asa. Tayo ay nasa klolohan dun sa buhay na paggawa ng kasalanan. Sabi sa 1 Peter 1:18-19, "For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed." Hindi ka na-redeem ng pilak or ng ginto. Hindi yan ang nagbayad dyan sa buhay mo right now. Nagbayad dyan sa kasalanan mo, sa mga naging kahinaan mo. Hindi kayang bayaran niya ng ginto or ng pilak. Pero ano sabi dito? Verse 19, "But with the precious blood of Christ." Hindi ka na-purchase, hindi ka na-redeem ng gamit ay ginto at pilak. We were redeemed with the precious blood of Christ. A lamb without blemish or defect. We are rescued, mga kapatid, from a life lived devoid of meaning. Ito talagang katotohanan. Alam mo ang Diyos, because of His blood, He has rescued us doon sa buhay na walang kwenta. Sa totoo lang. Pwede yung sabihin sa'yo ng tao, hindi, mayaman naman ako. Hindi, okay naman ako. Hindi, maayos naman ako. Hindi ko na kailangan ng dugo ni Kristo. Okay naman ang lahat sa buhay ko. Pero alam natin, as we explain it to them, na, oo, pwedeng okay ka ngayon, pero alam mo in the end, na kapag wala ang Diyos, wala ang dugo ni Kristo, walang patutunguhan ng buhay. Walang patutunguhan kahit anong kayod mo, kahit anong isip mo, dito ko pupunta, itong gagawin ko. Pero wala dyan ang Diyos, totoo yung sinabi ng salitang ito. Na dahil sa dugo ni Kristo, we are rescued from a life devoid of meaning. And sabi dito, are brought into a relationship with God and the ability to live in His will and with purpose. Salamat sa Diyos. Ito pala yung dugo ni Kristo na siyang binayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi lang pala ito yung parang ginagawa namin every first week of the month. Ito pala yung nangyari. Ito pala yung naging kabayaran. At ito pala yung ini-enjoy ko right now. Ang lahat ng ito ay nakaturo doon sa dugo ni Kristo on that cross. Lastly, ito yung sinabi ko rin kanina. The world's most valuable things like gold and silver can compare with the lasting and eternal value. Ang dugo ni Kristo, hindi lang pang sa mundong ito. It is lasting and it is eternal. The blood of Jesus Christ shed to redeem sinners from sin. To redeem us of our sin. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, there is power in the blood. Pakiulit mo sa kanya, yung parang bagong gising ka. Sabihin mo sa kanya, there is power in the blood. There is power in the blood, kapatid. Sabi ko nga sa Panginoon, Lord, saan mo kami dinadala sa mensaheng ito? Sabi ko naman sa Lord, pwede naman ako mag-message ng encouragement.
Pwede naman akong mag-message ng, alam mo yun, palalakasin ka in the middle of the storm, in the middle of your situation. Pero bakit dito tayo dinala ng Diyos? Sabi ko nga din naman sa Lord, Lord, siguro naman, busog naman kami. 2 weeks kaming, yun ang pinag-usapan namin. Yung pressures na naging power in the end as we trust in the Lord. At itong mga pain na in the end may purpose ang Diyos. Kaya lakaran natin kasi makikita natin yung greatness ng mga bagay na hininda sa atin ng Diyos as we go through the process. Pero sabi ko nga, Lord, tinuturuan mo lang talaga kami sa mensaheng ito, Diyos. Number 1, Lord, to have a better understanding, Panginoon, of the blood of Christ. That there's power in that blood, Panginoon. Hindi lang ito yung parang iniinom lang tuwing every first week of the month. No. Hindi yun. Na Lord, nandahil pala sa dugong ito, Panginoon, nagkaroon ako ng kaligtasan. Nandahil sa dugong ito, Panginoon, nagkaroon ako ng kalinisan, nakapatawaran sa kasalanan ko, Panginoon. Yung konsensya ko na-cleanse because of this blood, Panginoon. And now, I can stand against the enemy. Na in the end, yung kanyang mga kasinungalingan, I can rebut because of the blood of Christ that was shed for me. At pangalawa, sabi ko nga, appreciation. Deeper appreciation of Jesus. Grabe ka pala, Lord. Hindi kaya itong gawin ng kung sino man, O Diyos. Ikaw lang ang kayang gumawa nito, Panginoon. Ganito mo kami kamahal, Panginoon, that even your blood, hindi ka nagdalawang isip, Panginoon, na, Lord, dumaloy ang dugo mo doon sa krus, Panginoon, at ito pala yung magiging resulta. Ito pala yung rason, Panginoon. Hindi para sa pansarili mo lang dyan, O Diyos, kundi para pala ito sa amin, Panginoon. Nang dahil sa ginawa mo doon sa krus, Panginoon, na-enjoy namin ang buhay na ito, Panginoon. At Lord, assured kami, Panginoon, sa buhay ng walang hanggan kasama ka because of your blood, God. Salamat, Panginoon. Sige, pwede mapalakpakan natin si Lord. At sa huli, sabi ko nga, hindi ko na nilalayo yung mga tao sa paligid natin. As I said earlier, daming mga taong lost. Lost in the sense na they are worshiping the wrong God. They are worshiping the wrong God. Sayang, nandun yung worship. Sabi kanina, only by the blood of Christ na magkaroon tayo ng access freely to worship and to go in the presence of the Lord. But with these people, they worship the wrong God. Wala. Batingaw ang lahat ng kanilang mga ginagawa. So for us, in the end, maging agents tayo. Agents ng ano? Agents na of salvation to these people. Na Lord, sige God, gamitin mo kami. Na Lord, ayaw mong itong mga taong ito, Panginoon, yung kaseryosohan nila sa iyo, yung desire nila sa iyo, yung kagutuman nila, Panginoon, mailid namin sila, O Diyos, dun sa tamang Diyos. Sa iyo, Panginoong Jesus. Na Lord, nang dahil sa dugo mo, O Diyos, sabi doon sa sermon na ito, yung aming papuri, yung aming pagsamba, yung aming paglapit sa iyo, Panginoon, merong kabuluhan, O Diyos. Sige, palakpakan mo si Lord. Tayo po tayo sa hapong ito. Let's close our eyes and let's lift our hands. Tinatawag ko po sino makakanta. And hayaan natin na, sige, pwede ba nating i-celebrate si Lord? Pwede ba nating awitan ng Diyos sa hapong ito as we sing of His greatness, of His goodness, of His love, that through His blood, na-enjoy natin yung mga privileges na to. Na-enjoy natin yung mga bagay na, Lord, pabor mo lang talaga, grasya mo lang talaga sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Come on, can you lift our hands to Him? Oh, we praise you, God, you're so great. Hallelujah. Come on, we sing. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will say, how great is our God. We sing, how great you
name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will say, how great. Come on, one last time to say, you're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will say, how great is our God. Come on, people of God, we'll lift the name of Jesus. How great is our God. Come sing with me. How great is our God. And oh, see how great is our God. How great is our God. And say with me, how great is our God. And oh, see how great is our God. Hallelujah. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. O God, salamat sa mga salita mo, Diyos, sa araw na ito, Panginoon. Sige, Lord, hayaan mo, Panginoon, na Lord, nandun yung understanding namin, Panginoon, nandun yung appreciation namin, Panginoon, sa word mo tonight, Panginoon. Thank you for your blood, Panginoon, that, Lord, was shed on that cross, Panginoon, for our salvation, Panginoon, for our cleanse, Panginoon. Malinis kami, Panginoon, for the forgiveness that we have from you, Panginoon, Lord, for the access that we have as we worship you, Panginoon, in our lives, O Diyos. Lord, salamat. Ang daming naging resulta, ang daming naging, Panginoon, naging gamit, Panginoon, nung dugo mo na, Lord, nalalay tayo doon sa krus, Panginoon, para sa amin, O Diyos. At God, my prayer, Panginoon, is, Lord, hindi lang namin ito ma-appreciate, Panginoon, hindi lang namin ito, Panginoon, na parang, Lord, grabe, hindi yung amazement namin na hindi lang matapos sa oras na ito, but Lord, I pray na Lord, sa paglabas namin, sa paglakad namin sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, Lord, patuloy mo itong ipaalala sa amin, Panginoon, Lord God, na Lord, there is nothing that can compare, Panginoon, Lord God, to you. The blood that was shed, Panginoon, for us, Lord. Salamat, Panginoon. And God, sige, Lord, hindi lang naman appreciation, but Lord, ayaw mo yung pagsaalang-alang sa buhay na ito, Panginoon, Lord God. Na Lord, gawin namin yung tama sa harapan mo, gawin namin yung mainam, Panginoon, dahil Lord, hindi pilak, hindi ginto ang naging kabayaran para sa aming kalinisan, kundi ang dugo ng bugtong mong anak, Panginoon, o Diyos, ang naging sagot, Panginoon, naging kabayaran para dito, O Diyos. Lord, sige God, hayaan mong sa buhay namin, O Diyos, ito yung mailagay sa aming puso't isipan, Panginoon, ang mabuhay para sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Lord, sa lahat ng kapurihan, sa lahat ng pasasalamat, we love you, God. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon.